Magandang araw mga kababayan. Kumusta po kayo? Kasama nyo naman po ngayon si Ka Eric sa isa na namang episode ng ating Balita at Talakayan, mga punto de vista with Ka Eric. Tuloy-tuloy po ang pag-init ng mga usaping politikal at mga kaganapan na nasasaksihan ng ating mga mamamayan. And in fact, isa po sa napakainit na sinusundan ngayon, itong pagbubukas ng reading of formal charges and confirmation of charges dyan po sa ICC sa Netherlands laban kay Pangulong Rodrigo Duterte. Bagamat hindi po physically present si Pangulong Duterte dahil nauna na pong naglabas siya ng statement na hindi niya kinikilala at hindi siya magpapasakop sa walang batayan at walang karapatan na otoridad na sinasabi ng ICC. In short, bogus ang pagtingin ni Pangulong Duterte sa ICC. At ito naman po ay hindi na ipinilit ng ICC na siya ay require for his physical presence, mga abogado na lamang niya. Subalit naging interesado pa rin po ang mga mamamayan at ang buong mundo ay nakasaksi sa unang araw ng salpukan ng katotohanan laban sa kasinungalingan ng mga matatag at malinaw na posisyon laban sa propaganda at manipulasyon at kawalang ebidensya na gustong ihambalos ng grupo ni Marcos Jr. at ng kanyang mga tauhan na binabayaran at hinahakot, no? Pati itong mga nagkukunwaring mga pamilya ng biktima, pati na rin po ang tungkol dito sa sinasabi nating mga paggamit niya ng mga bayarang mga grupo na tagapag-atake niya laban kay Pangulong Duterte at sa mga Duterte political group sa Pilipinas. We're talking about the role of CPP, NPA, NDF, ang kanilang network of alliances, pati international network support groups na nandun din po sa Netherlands, sa Europe, at pati na po ang kanilang mga party list groups na ginagamit nila for government infiltration operations at sa kanilang mga indirect at mga tactical alliances kay Marcos at kina Romualdez. At ganoon din po ang mga politiko na kasabwat sa yellow and pink zombies nila Dilima, Ontiveros and nila Trillanes. Very interesting po ang ating pagtingin dito na nagaganap sapagkat out of the so-called and alleged 30,000 victims na ipinag-utos daw na masakirin, patayin at gawan ng karahasan ayon sa utos di umano ni Pangulong Duterte ay mayroon lamang silang 49 cases. At sa 49, 21 dyan nung panahon po na si Pangulong Duterte ay mayor pa at hindi sakop ng kanyang pagiging presidente. So paano naging extrajudicial killing under the war against drugs ni Duterte yun? Hindi pa naman siya nakakupo na bilang presidente noon at naimbestigahan niya na wala namang ebidensya noon nagpapakita na ginawa niya bilang patakaran niya at or siya ang nag-utos na pumatay ng mga taong ito na ina-allege nila laban kay Pangulong Duterte. At pangalawa, wala din pong sapat na pagpapakita na ipinag-utos niya ang 14 cases ng pagpatay. Out of the 30,000, nako, 14 lang ang kaya nilang sabihin na may complainants, may ebidensya daw sila. Sa totoo lang, habang nakikinig tayo doon o na obserbahan natin, propaganda war po ang nangyayari at hindi po ebidensya. At ito po ay naging political spectacle, isang circus politika na ginamit ng ICC bilang forum sapagkat ang ICC ay kasabwat nila Marcos at Romualdez para pangialaman ang mga pangloob na usapin ng ating bansa upang lumarga ang pangkabuang direksyon ng political demolition job or political demolition campaign laban kay Pangulong Duterte. So propaganda po ang nangyari doon sa part ng mga nag-aakusa kay Pangulong Duterte. May mga pasigaw-sigaw pa sa labas na alam mong hinakot mula dito sa Pilipinas, binayaran, trained ito na mga rara boys and girls na ang nagdala doon, mga komunistang terorista din na grupo ng CPP, NPA, NDF na nakalangoy sa international network nila dyan sa CPP, NPA, NDF na international office sa Netherlands at sa kanilang network of organizations dyan na ginagamit for terrorism financing and mga pagkuha ng suporta sa abroad, no? Yan din ang ginamit nila para saluin po itong mga rara boys and girls na hinakot sa gobyerno ni Marcos
upang punduhan at magsilbi kunwari na may mga demand ng mga witnesses na gustong papanagutin di umano si Pangulong Duterte. Yon pala, mga hinakot din sa network ng CPP, NPA, NDF at na mga hilaw na komunista na kasabwat nila, including ang yellow and pink zombies. Kaya hinakot nila papuntang Netherlands. Alam na po natin na hindi yan nag-ambag-ambag o donation. Pinunduhan po yan ng Special Ops Fund ni Marcos Jr. at nila Romualdez. Kagaya po ng ginawa nila na pinunduhan din ng mahigit 1 bilyon ang special operations laban kay Pangulong Duterte, pati po ang pagkuha ng private na eroplano, illegal na pagpapadukot, ang pagmobilize ng military at police, at pati po ang pagpapakilo sa ICC na pinupunduhan at sinisponsor din po nila Marcos at nila Romualdez. Abangan po natin at lahat ng ito ay ibubulgarya ni Saldico na ang lahat ng mga pera at mga resources na ginamit upang isulong ang isang special operations of demolition laban kay Pangulong Duterte sa media, sa Congress, and even sa paggamit ng police at military, and ang pagpundo at paggamit sa ICC na parang sindikato na uri ng organisasyon rather than acting as an objective and fair and with integrity na uri ng international tribunal. Hindi po ganun ang ICC. Ang ICC po ay parang extension ng mga sindikato na operations ni Marcos dahil sa pera at pondo at pakinabang nagiging kasabwat, conspirator ang ICC sa mga kaganapan po ng maruming laro ng politika sa Pilipinas. Kaya ko po sinasabi na ang ICC ay naging plataforma ng propaganda and political demolition job laban kay Pangulong Duterte na ang may pakana at ang main beneficiary o nakikinabang, gobyerno ni Marcos. Una, maililihis po nila ang totoong issue sa pagiging taksil at traidor ni Marcos laban sa interes ng kanyang mamamayan nang ipinagkanulo, ibinenta nila at ipinakulong ng iligal gamit ang pondo at resources ng gobyerno, pinadukot nila si Pangulong Duterte. Pangalawa, maililihis nila ang issue ng kanilang pananagutan bilang mga masterminds, itong si Marcos at si Romualdez, sa malaganap na kaganapan po ng pandarambong at sistematiko organisadong korupsyon na ipinatupad under the administration of Marcos and Romualdez. And third, masasapawan po nila ang pagdaluyong ng very positive, very affirmative na pagtanggap ng mga mamamayang Pilipino sa naging deklarasyon ni Vice President Sara Duterte na handa na siyang tumakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. So, nakita natin na wala talagang bit-bit na ebidensya na sapat, makatotohanan, at talaga namang may kabuluhan upang i-sustain at patotohanan ang inaakusa nitong mga tauhan ni Marcos na ginamit niya upang durugin at wasakin ang political camp ng mga Duterte by hitting hard sa pamamagitan ng pagtataksil at pagpapadukot laban kay Pangulong Duterte na ginawa ni Marcos. Itong mga attack dogs niya, wala talagang proof enough to substantiate kahit man ang pagpapakita na may totoong batayan na ipinag-utos ni Pangulong Duterte na gumawa ng crimes against humanity dahil sa sinasabi nilang 30,000 ang pinatay at pinag-utos na patayin sa ilalim ng War Against Drugs na programa ni Pangulong Duterte. Naku, 49 lang ang kanilang kaso na naisampa doon o mga cases na gusto nilang ipalitis sa ICC, kunwari, at out of 49, ang 21 noong mayor pa si Pangulong Duterte at ang 14 po, mga kababayan, ay noong siya ay nasa Pangulo na ng bansa. So saan ang 30,000? It was all about propaganda. Simulat sa poll pa po, ulitin ko, ang nagpalagana po ng kalukuhan na mga figures ng numero na 30,000 ang pinatay at namatay sa ilalim ng War Against Drugs ni Pangulong Duterte ay ang pumalaot na sa kaluluwa ng impyerno na si Joe Masison, na siya pong tagapangulo at pinuno ng CPP, NPA, NDF na teroristang komunistang grupo.
Pinaniwalaan yan at kinagat ng media at pinalaganap yan tudo-tudo ng kanyang mga alipores at tagapagsunod. Ang kanyang mga disipulo sa CPP, NPA, NDF na teroristang grupo, ginamit din nila ang media connections. Ginamit nila ang connections sa yellow and pink zombies na mga oportunistang politiko at lalo pang lumakas ang propaganda attacks nila nang nakipagsabwatan na si Marcos sa kanila at sila Romualdez upang lubusan ng durugin ang pagkakaroon nila ng pagpapalumpo o paralysis against the Duterte political camp. So kahapon sa unang araw po ng pagkakaroon itong reading of charges and confirmation of charges bilang bahagi po ng pagbubuo ng pre-trial proceedings sa ICC, inilahad din po kahapon na hindi sa propaganda, kundi dapat sa ebidensya na kabatay ang anumang paglilitis na nasa ilalim ng batas. Pero bago pa man yan, ay iginigiit na po ni Pangulong Duterte na simulat sa poll, wala pong jurisdiction ang ICC laban sa kanya o sino mang mga Pilipino. Sapagkat ito po ay wala ng treaty authority, wala na po itong kapangyarihan na igiit pa ang tratado o masasakupan pa ng ICC ang Pilipinas. Sapagkat yan po, noong March 2019, bogus na po ang ICC. Hindi na po tayo napapailalim pa sa Rome Statute o ICC bilang bahagi ng international treaty. Kaya tama ang posisyon na iginiit ni Pangulong Duterte na dapat hindi po siya magiging bahagi ng anumang proseso na walang jurisdiction at otoridad, walang kapangyarihan laban sa kanya. Sapagkat from the very start, illegal po ang pagkuha sa kanya, illegal po ang pagpapadukot sa kanya, at yan po ay equivalent to kidnapping. Subalit, ipinagpatuloy pa rin na gawin ito sapagkat propaganda po ang habol dito. Pag sinabi pong propaganda, hindi kailangan may ebidensya sila. Pag sinabi pong propaganda, hindi kailangan po makapagpakita ng sapat na mga batayan para manatili na matatag ang legal na basihan kung bakit ikinulong at illegal na ipinagpapatuloy pa rin ang proseso laban kay Pangulong Duterte. Because the purpose of propaganda is to create yung demolition attack para ang persepsyon at paniniwala ng publiko ng mga mamamayan ay ma-influence mo. Kaya ito ay isang influence operations sa loob mismo ng ICC. And the ICC has reduced itself na maging isang instrumento para maging plataforma ang kanyang forum and proceedings ng propaganda attack and political demolition job laban kay Pangulong Duterte. Who benefits? Sino po ang nagbibenepisyo dito? Ang higit na nagbibenepisyo dito ay ang gobyerno ni Marcos at Romualdez, sapagkat naililihis po nila ang issue at natatabunan nila ang kanilang kriminal na pananagutan sa sumasabog na iskandalo nila sa organisado at malawakang pandarambong at pangungurakot. Trillions of pesos na nawala dahil po sa pagnanakaw at pandurobo at pangungulimbat na pinamunuan nila Marcos at nila Romualdez. So dahil sa propaganda platform at the international level na nagagamit nilang ICC, nagkakaroon ng temporary na distraction sa taong bayan at makikinig at titingnan muna nila ito ang nagaganap kay Pangulong Duterte. Kaya na malinaw na ang pagpunta dyan nila Atty. Butuyan, yung rara boys and girls na hinakot nila at pinunduhan nila Marcos at Romualdez, bahagi po yan ng props o gamit para lalo pang lumakas ang entablado ng propaganda nila at the international level. Pero nasagot din po ng contra-political statements kahapon doon sa naging unang araw ng pagpapahayag ng legal defense team ni Pangulong Rodrigo Duterte. At yon ay naipakita na paano maging crimes against humanity ito, a simple review lang sa korte sa Pilipinas at pagpapakita kung mayroon mang excesses na nangyari during police operations na sinasabi, ay hindi po yon qualifying grounds para ipagpapatuloy pa ang paglilitis kay Pangulong Duterte at illegal na pagpapakulong sa kanya, sapagkat yan po ay pwedeng gampanan
na mga korte sa Pilipinas kung mayroon silang irereklamo laban sa naturang programa na tinatawag na War Against Drugs. Hindi po kailangan na gamitin ang propaganda at the world stage using the platform and forum of the ICC. Kung katarungan at totoong hustisya ang hanap nito mga nagpapakilala mga biktima sila, ang kanilang pamilya doon sa war against drugs ni Pangulong Rodrigo Duterte. If that was true, na bukal at dalisay ang kanilang layunin, hindi dapat propaganda ang kanilang ipinakita. Kasi nga, there are no sufficient evidence para ipakita na gumamit ng state forces and karahasan and violence and order of killing si Pangulong Duterte kung ang sinasabi nilang 30,000 victims ng patay o pinatay ay 49 lang ang kanilang kayang dalhin doon sa korte. 24 noon nung mayor pa siya and 14 lang nung naging presidente na siya. So paano naging crimes against humanity yun, mga kababayan? Yan ay malinaw na pagpapatotoo na ang pagtataksil na ginawa kay Pangulong Duterte, ang pag-mobilize ng mahigit 1 bilyong pesos na pondo laban sa kanya galing sa pondo at mga resources ng gobyerno, paggamit ng military at police at iba pang mga kasangkapan para wasakin ang pagkatao ni Pangulong Duterte, it was never about the issue of so-called search for justice sa mga sinasabi na naging biktima o tinamaan ng war against drugs. After all, hindi po yun ang concern, hindi po walang pakialam si Marcos at ang kanyang gobyerno, sila Romualdez, sila Rimulya, sa mga ganyang usapin. Sapagkat ang kanilang purpose ay hindi hustisya. Ang purpose nila ay kapangyarihan na hindi sila mayayanig sa patuloy na presensya ng isang Rodrigo Duterte na patuloy na lumalakas at niyayakap po ng mga mamamayang Pilipino ang uri ng kanyang pagkatao at pamumuno kahit na hindi na siya ang presidente pa ng Pilipinas. Kaya po, kahapon pa lang sa unang araw ng salpukan between those accusing former President Duterte at ang kanyang legal defense team, nakita na po na ang purpose talaga ay gumamit ng taktikang malawakang propaganda, gimmick pampolitika upang mapag-usapan at the international level itong kalagayang kinalalagyan ngayon ni Pangulong Rodrigo Duterte at hindi po nila papayagan na ma-miss out ang point na ipapahiya, dudurugin at i-demolish ang anumang political integrity and political influence na may natitira pa kay Pangulong Rodrigo Duterte at sa kanyang mga kapanalig. Pero nagkamali sila. Mas lalo pang nailantad sa kanilang sariling laro ng propaganda at political operations. Mas lalong naipakita ang tamang posisyon na ang bogos at pakialamero at parang sindikato na ICC ay hindi para sa sinasabing hustisya at katarungan, kundi para maging kasabwat at instrumento ng pangingialam politikal sa loob ng usapin ng maruming laro ng politika sa Pilipinas na ang gumagamit ngayon sa ICC at itong mga so-called mga complainants at grupo nila mula sa hanay ng CPP, NPA, NDF, mula sa hanay ng mga hilaw na komunista, and even pati po mula sa grupo ng mga yellow and pink zombies. Lahat ng ito ay kumpas nila Marcos at Romualdez, including ang propaganda forum na ibinigay ng ICC. Ang masaklap lang, ang kalayaan, ang karapatan ni Pangulong Duterte bilang mamamayang Pilipino at ang kanyang pananaw na ang ating soberanya at ang ating dangal at integridad bilang malayang bansa ay pinagtaksilan ng bonggang-bongga ni Marcos Jr. at ginamit ang kanyang poder at kapangyarihan sa gobyerno at estado para ipagkanulo ang sariling mamamayan at lamang masunod ang kapritsyo nila na manatili sa poder at mawala ang anumang hibla ng natitira pang threat sa kanilang poder at kapangyarihan, lalo na sa pagkatao ng isang Rodrigo Duterte. Ngayon, mas lalo pang lumakas ang paninindigan at pagtitiwala ng mamamayan that indeed dapat nang palayasin
itong bulok na gobyerno ni Marcos at nararapat lamang na maibalik muli ang matuwid at tunay na may integridad at may kapasidad at tamang pamumuno sa ilalim ng isa pang Duterte. None other than the Vice President, Sara Duterte. In short, nagbumirang po ang propaganda in political operations at lalo pang nailugmok ang pagkataksil ni Marcos sa katotohanan ng nakikita hindi lamang ng mga mamamayang Pilipino, kundi ng buong mundo. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay, pagtangkilik at pagsuporta sa ating Ka Eric Celis na mga balita at talakayan. Please don't forget to like, share, and promote our videos. And of course, ang ating channel na Ka Eric Celis YouTube channel at iba pang mga plataforma ng talakayan with Ka Eric, pati sa Bigwas ng Agila, nakasama ko po dyan si Ma'am Lorraine Marie Badoy. Sa gustong tumulong at sumuporta sa ating advocacy center na Bangon Sambayanan People's Movement, ang GCash line po natin at ang ating line of support ay 0916-308-7710. 0916-308-7710. Rohilda Celis, kay Langging po ang linya ng ating line of support. Mahalin natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito, kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, may God bless everyone and may Allah will be with those who are Muslim brothers and sisters. Maraming salamat po muli. Bye for now. Ito po si Ka Eric.